kulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Good morning po sa inyo ni DJ Jimbo. DJ Lindsay, please pakitago na lamang po ako sa pangalang Megan. Solid listener niyo po ang asawa ko. Kaya sana mapakinggan niya po ito. DJ Lindsay, 11 years na kami ng live-in partner ko. At meron po kaming anak na 4 years old. Wala naman kaming problema. Kaso, gusto ko po sanang humingi ng advice dahil hindi ko maibigay ang buong tiwala ko sa kanya. Nagsimula po ito nung makagawa po siya ng isang bagay na ikinasira ng tiwala ko. Ang asawa ko po ay may bisyo. Bago ko pa po siya makilala, alam ko na po ito. At nakulong po siya ng mahabang panahon dahil po sa bisyong ito. Gumagamit po siya ng pinagbabawal na gamot. Tulad po ng sinabi ko, alam ko na po ito bago pa maging kami. Year 2019, nahuli ko po siya gumagamit na naman ng bawal na gamot. Doon, nag-away po kami at nawala na po talaga ang tiwala ko. Pero dahil po sa pagmamahal ko sa kanya, nagkaayos din kami dahil ipinangako niya sa akin noon na hindi na siya uulit pa. Ganto, ganyan. Pero ilang buwan pa lang ang nakakalipas, nahuli ko na naman siya sa CR. Tulad ng nangyari noon, humingi siya ng tawad sa akin. At dahil marupok ako pagdating sa asawa ko, ay muli pinatawad ko siya. DJ Lindsay, nasundan na naman po ito, ilang buwan pa lang po ang nakakalipas. Kung susumahin po natin, meron na pong 8 pagkakataon na nahuli ko siya. Pero dahil po sa matinding pagmamahal ko sa kanya, paulit-ulit ko po siyang pinatawad. Palaging tinatanong sa akin ng iba, bakit ganyan na lang palagi? Wala akong ibang sinasagot sa kanila kundi mahal ko. Kaya pinapatawad ko. Taong 2020, nalaman ko na naman sa kaibigan ko na gumagamit pa rin daw siya ng pinagbabawal na gamot. Nang malaman ko yon, DJ Lindsay, hindi ko na po kinaya. Dahil ako mismo, nakita na naman ng 2 mata ko ang kanyang paggamit. Caught in the act. Nung time na yon, wala na akong masyadong sinabi pa. Buo na ang desisyon ko. Pinalayas ko siya sa bahay namin at nag-away kami ng dahil doon. Matapos po ang sigawan, iyakan, umalis din po siya. 6 na araw din po siyang nawala sa bahay namin. At kailangan ko pong aminin na nung nawala siya, ay nagkaroon po ako ng peace of mind.
nakahinga ako, DJ Lindsay. Siguro dahil masyado na po akong napagod sa pagpapatawad. Pero patuloy na niloloko pa din ng paulit-ulit. DJ Lindsay, napakahirap po pala talagang maibalik ng tiwala. Late 2020, nagkaayos po ulit kami. Hanggang ngayon, okay naman po. Wala na akong nahuhuli sa kanya. At sa tingin ko naman po, nagbago na ang asawa ko. Pero ang hirap pong ibigay ng tiwala. Sobra. Bawat kilos niya, feeling ko meron siyang tinatago. Sinasama niya na rin po ako sa trabaho para daw makita ko yung mga ginagawa niya at para daw mapanatag ang isip ko. DJ Lindsay, isa po siyang delivery rider. At sumasama po ako sa bawat biyahe niya. Pero napapagod din ako kasi iniisip ko, habang buhay na ba akong sasama sa trabaho niya para lang mapanatag ang loob ko? Ang hirap po. Gustong-gusto ko nang magtiwala pero hindi ko magawa. Kasi pakiramdam ko, paulit-ulit pa rin siyang naglilihim sa akin. Sana po mabigyan po ninyo ako ng advice. Paano ko po ba ibabalik ang tiwala ko sa kanya? Ibabalik ko pa ba? O tatanggapin ko na lang ang katotohanan na hindi na titino ang asawa ko?